Ito ang balita at trending ngayon sa social media. Sa patuloy at tahasan na rin ang pag-extend ata ng China sa territorial area nila sa South China Sea. Naglabas sila ng kanilang mapa na 10-dash line na ayon daw sa kanilang 2023 map. Makikita nga dito ang lawak ng kanilang sakop o ang kanilang sasakupin. Para nga sila nagpapahiwatig ng silent na pananakop dahil sa parang pag-agaw nila sa mga teritoryo ng mga karating bansa. Ang tindi talaga ng China. Kung titingnan natin ay napakalayo na ng lupa ng China sa katubigan. Ang karagatang napangalanan lang na South China Sea ayon sa kanila na daw. Oh my God, ganid talaga pinapairal nila. Inalmahan din nito ng Malaysia at India ang inilabas ng China na mapa nila na may 10-dash line. Ito ang sagot nila sa pag-alma ng ating bansa sa ginagawa nila. Pambubuli sa atin na ilantad at mainit na nagiging usapin ngayon. Giniit pa ng China's Foreign Ministry na practice lang daw ito ng pagpapairal ng kanilang soberenya na naaayon daw sa batas. Dagdag pa nila na maging kalmado at umiwas sa pagbibigay ng sobra-sobrang kahulugan sa issue. Aba, pabiktim pa. Dahil hindi umuobra ang pambubuli nila sa atin kasi talagang tahasan natin na inaalmahan ang mga gawain nila. So parang lumalabas, napapatahimikin pa tayo sa advice nila. Pabiktim talaga ang China. Madami kasing kayamanan na nasa katubigan natin, kaya dapat pikit na lang sila, hindi yung nag-extend ng teritoryo. Maigi na rin at may bilateral exercises dyan sa South China Sea. Ang ating Pangulo naman ay pilit na pinagtitibay ang ating teritoryo at hindi naman kikilalanin ang linabas ng China. At eto, pakinggan natin ang statement ng ating mahal na Pangulo. True to the rules-based international law, especially the UNCLOS, and that I think puts us on very solid ground in terms of our claims for territorial sovereignty, for maritime territory. And this has been validated and supported by many countries around the world, and we should take strength in that. We received the news that now the 9-dash line has been extended to the 10-dash line. So these are we have to respond to all of these, and we will. But again, these are operational details that I would prefer not to talk about. Sir, ano po ang reaksyon nyo dito sa inilabas na standard map ng Ministry of Natural Resources ng China kung saan mula po sa 9-dash ay naging 10-dash na ito. At sakop na po ang buong South China Sea at West Philippine Sea. Muntik na pati buong Palawan ata, sir. Po, na lumabas na yung ating protesta. Alam naman ninyo, habang tuloy sila maglalabas ng ganyang mapa or magpapalabas ng inaangkin nila yung buong dagat, ilalabas naman natin yung ating posisyon. Ganun po yun. So, tutul tayo dyan. At alam naman natin, nagkaroon na ng desisyon ang Arbitral Award of 2016 na masyadong malawak, labag sa international law ang paggagawa kayo ng claim na yung voters under the 9-dash line. No? So, alam naman natin yan. Pero, hindi naman siguro tayo nagugulat na ginawa ng China yon kasi alam naman natin, dati pa rin ang sinasabi yan. Kaya, ang sagot dyan, edi, pag sinabi nila to, sasabihin naman natin posisyon natin. Ano po yun? Yun na nga, halos na sakupin na nila ang bansang Pilipinas, hindi na lang tayo para bang hating kapatid na lang sana. Anyway. Well, ang sagot dyan, kung hindi successful ang diplomacy, ang kailangan more diplomacy. Yan ang trabaho ng Department of Foreign Affairs. Siyempre, diplomat, tapos yung ating mga kawal ng Navy, Philippine Armed Forces, sila naman na magde-defend ng ating national territory. No? So, ayon sa Arbitral Award, meron tayong karapatan. Hindi naman sinabing kapangyarihan, no? Hindi naman tayo may-ari ng dagat niya, no? Pero tayo may karapatan na ang tawag doon exploit
Exploit, explore. and administer Yes. the resources. So, ang good dyan, gagawa sila ng 10-dash line. We will continue to fish and drill. Fish and drill. Kasi meron tayong project. Itong lamang isda natin, pwede mangisda dyan. So, tuloy natin yan. Nandiyan yung ating Coast Guard para bigyan silang protection. Alam naman natin, gawin ng China ito. So, sasagot tayo. Opo. Yun naman ang essence ng EEC Di ba, Yusek? Pwede kayo mangisda, magpaalam kayo sa amin. Exclusively, Yes, kasi kami hindi ang pwedeng gawin. mauuna dyan. Yes. Pero, everybody is welcome. Magpaalam lang sa Pilipinas. Iba sa China Huwag na kayong pumasok amin ito. Talagang ganun ang gusto ni bully talaga ang China. Opo. Well, under the EEZ, syempre, parang ganito po yun, no? Ang best example. Kunyari, meron kayong shares of stock sa isang Opo. golf club, sa country club. Pwede mong gamitin yung golf course, pwede mong gamitin yung polo club. Pero hindi naman siguro may-ari ikaw. Pero yung iba, hindi pwedeng gumamit nun. Ikaw lang. At kung bigyan mo ng permiso, pwede. Ganon din ang EEZ. Hindi naman kapangyarihan yung dagat. Yung island, teritoryo. Pero yung tubig, walang may-ari niyan. Pero tayong may karapatan mangisda. At kung may ibang gusto mangisda, kailangan humingi ng permiso sa atin. O di kaya, at lalong hindi pwede tayong hindi tayong i-block o maging sagapal na mangingisda tayo dyan. No? So, ganun po. So, we have given our position. Is this something na in-expect nyo, Professor Jay? Opo, kasi naman alam natin na patuloy pa rin sila, hindi nila binabago yung posisyon nila, no? Tapos itong 10 lineup na to, kumbaga second edition na to kasi yung una nilang nilabas 10 years ago. Talagang from time to time ilalabas nila yan sa mga official publication nila. Meron daw kasi silang pinagdiriwang parang meron silang Map Awareness Week, ganyan. So sinabay sa ganun. Sabayan din natin dito sa Pilipinas. Kahit walang Map Awareness Week. Magkaroon din tayo ng Awareness Week. Hindi, yearly awareness sa mga school. Meron naman po tayo actually ngayong buwan na to yung Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, no? So sana may mangyaring parang ganun nga this month. So, ano pong magiging impact nito sa ating West Philippine Sea, itong 10-dash line? Well, baliwala po yan. No? Walang epekto po yan dahil yung ating pag-aari sa mga likas yamang dagat sa West Philippine Sea, ating pong jurisdiction and entitlement, ay kinatigan na nga nung South Chinese Arbitration Award. At nakita nga natin na yung isa dun rulings noon ay yung total invalidity nitong claim ng China, no? Kesyo 9 dashes siya o 10 or 11. Basta wala talaga yon. Kaya nakita rin natin na immediately may mga responses na yung mga ibang bansa, no? At palagay ko mayroon pang darating na iba pa na sasabihin talagang nire-reject din yan yung aspeto na yan ng kanilang mapa. Okay, parang talagang inilalabas lang sa kabilang tenga ng China, nagbibingi-bingihan itong mga Chinese, no, sa ating mga protesta. Ang dami na natin protesta. Protesta tayo ng protesta. Dapat tapos meron pa tayong planong iakyat yan sa UN General Assembly. May nagsasabi rin na mag-ain muli ng reklamo sa arbitration court. Ano po dapat natin gawin talaga dito para sila po ay maapektuhan at makikinig sa atin? Attorney Jay. Well, yan po, mga option po talaga yan, no? You should look at them as parang tools, no? Na parang menu, meron kang pwede mong gamitin at an appropriate time. Ang kailangan na lang is a really serious and long-term strategy kasi siguradong matag itong pakikibakan na to, no? So, maganda nga yung sign na may mga naglalabas na ng mga protest nila na ibang bansa kahit hindi sila claimant nagkakaroon, no? So, padamihin lang po natin yun tapos kakausapin natin sila para nga magkaroon tayo ng appropriate na parang support pag dumating ang panahon na maghahain tayo ng mga resolution o gagawa tayo ng ibang aksyon sa tulong na may katulong tayo na ibang mga bansa. Okay. Professor, yung 10th dash, itong bagong pang-10 na dash ay nilagay daw malapit sa Taiwan. So Taiwan ang kanilang target po dito. Opo. So, parang kinapit na po nila yung kanilang claim nga, no, na pati para naninigurado silang iakyat dun pa sa paligid ng Taiwan, yung sinasabi nilang katubigan nila.